Okay, October 11, 2023, Wednesday. This is your daily episode 1885, 1886, at 1887. So, kuha ho tayo dito ng tatlo. At kung kailan nyo ito mapapanood, ito yung mensahe po ninyo. At mag-ingat ho dahil papasok yung Friday the 13th po natin. First card, always be prepared. Lagot, kakasabi ko lang. Rebirth. And pangatlo, partnership. Okay. Ito siguro yung nararamdaman ko na, di ba? Kakasabi ko lang Friday the 13th bukas. Kung hindi kayo nagkaroon ng kung wala pa kayong protection spell, magpa-ritual kayo. Kung hindi pa kayo nagpa-cleansing, magpa-cleansing na kayo. At kung gusto nyong malaman kung anong mangyayari sa inyo sa Friday the 13th, magpa-full private reading po kayo. Ganun lang yun. Pero kasi dito sa barahan na always be prepared, sinasabi talaga na paghandaan mo, hindi lang yung pagtanggap ng blessings, kundi ang mga problema na papasok sa buhay mo. Kung meron kang mga struggles or matagal ng issue sa buhay, tapos dadagdagan ka pa ng additional problem, di ba ang laking dagok sa buhay natin? Pero wala tayong magagawa Kasi sa buhay ng tao, habang buhay tayo may problema. Nagkakataon lang talaga na yung iba, kapag may problema sila, tinututukan nila kung paano ito matapos, masolusyonan. Tapos, bago sila mapunta sa susunod na problema, yung mga bagay, halimbawa ng edukasyon ng mga anak nila, mga ulam, bigas, no? At bills, bayad sila. Tapos yung iba may nakalaan na doon. So, hindi sila gaanong mahihirapan kung may bagong dagok sa buhay kasi mayroon silang naipon, mayroon silang nakalaan na mga pagkain. Kung halimbawa, kasi hindi naman perpekto yung katawan ng tao, nagkakasakit ka. So kapag nagkasakit ka, bawat araw ng pagkaroon mo ng sakit, wala kang income, wala kang sahod, gagastos ka pa, di ba? So kung meron kang naitabi, kahit magkaroon ka ng sakit, hindi man natin hinihingi, pero kung magtrangkaso, o kagaya na lang nung nangyari nung lockdown, di ba? Nung pandemic. O, naalala nyo, yung mga taong hindi handa at walang naitabi, talagang umaasa sa ayuda ng gobyerno. Pero kung meron kang nahanda o meron kang naitabi, kahit na lockdown, meron at meron kang madudukot sa bulsa mo, merong stock sa ref mo, sa bigasan mo, di ba? Tapos, tignan mo, ang dami pagkatapos ng lockdown, ang daming nagbago, which is rebirth. Dito, sumikat ang online selling, online job, home-based jobs, at kung ano-ano pa. Na na-realize ng tao na pwede pala silang mag-multitasking. Habang nagtatrabaho, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng mga anak. At doon din pala nila na-discover na hindi na nila kailangang pumunta ng isang kumpanya, gumastos ng sandamakmak na pamasahe para lang magkaroon ng pera. Yung iba na-realize nila, kapag may sipag at tiyaga ka, pwede ka palang maging affiliate, pwede kang maging komportable sa buhay mo. Kasi kapag home-based yung trabaho, less gasto sa pamasahe, sa damit, sa makeup, sa laba. At multitasking talaga. Pero kung ikaw, yung tipo ka ng tao na tamad ka, di ba? Kahit may partner ka, may asawa ka, may boyfriend ka, kung tamad ka, hindi ka talaga uunlad sa buhay. Maniwala kayo sa akin. Huwag mong sabihin na wala kang tinapos sa pag-aaral, hindi ka nakapagtapos, wala kang pera sa pagkapital. Kasi
May load ka nga pang lakwatsa, pang chismis, bakit hindi mo magamit sa paghahanap buhay online, no? Para kumita ka. So, yung unang baraha ang pinakamaganda. Maging handa sa lahat ng pagsubok, sakuna. Hindi lang sa pagkaroon ng pamilya, kundi sa pagiging estudyante kasi ang daming pagsubok ng homeschool di ba? Ng online schooling, hindi lahat kasi yung module magulang sumasagot. Doon naman sa trabaho, ang hirap na lagi kayong naka-meeting. Tapos yung iba naka-wifi, ikaw naka-data lang kasi wala kang perang pang wifi, kaya nag-data ka. Pag naputol at naubos ang data mo, wala na, di ba? So yung gagawin mo diyan, pag-aralan mo paano ikaw maging resourceful, mag-transform ng sarili mong sitwasyon. Kasi hindi talaga, hindi. So napakasama at pangit ng isang pag-uugali ng tao na umaasa ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, no? Kasi sila din may kanya-kanyang gustong bilhin, may kanya-kanya din silang pangarap sa buhay. At wag mong iasa sa mga kapit sa patalim dahil hindi rin yun maganda. So kung meron kang asawa, may ka-live-in ka, may business partner ikaw, may mga kaibigan, tanggapin mo ang sarili mo. Wag kang magpanggap na mayaman kahit hindi, no? Wag kang magyabang kung meron ka mang blessing sa ngayon kasi bilog ang mundo. Kapag na-realize ni universe na masyado ka ng mayabang at masyado ka ng matabil ang dila, babawian ka na hindi mo inaasahan. Ito yung panahon na magtataka ka bakit yung pera parang ang bilis maubos, di ba? Tapos maliban dito, maghanda kayo kasi Friday the 13th this coming Friday. So, posible na yung iba, ibabarang, kukulam, isusumpa. Yung iba gagayumahin. Kung meron na kayong ganyan, bago pa yung Friday, magpa-ritual kayo at magpa-cleansing kayo. Yun yung gagawin nyo. Kasi yung Friday the 13th leading to death yan. So, yung iba mamamatay. Magkakaroon ng matinding sakit. Ay, yung iba, malulugi sa negosyo, maghihiwala yung iba. Wala. Ganun talaga yung Friday the 13th, kamalasan. So, kung ayaw nyo madagdagan yung kamalasan sa buhay nyo, gumawa na kayo ng paraan. Habang maaga pa. Kasi ilang oras na lang, isang araw at ganun na lang. Diba? Friday na. So, kailangan nyo talagang umaksyon. Kailangan nyo gawa ng pagkakataon. Diba? So, sa inyong lahat, ito yung reading ninyo ngayong Miyerkules. Daily episode 1885, 1886, 1887. Pakisuportahan naman po yung yellow basket ko. Kasi yung kikitain po dyan, umorder na kayo. Kasi yung kikitain po dyan is gagamitin ko this coming December sa Piso Caravan. So, bibidyo ko yung mangyayari sa Pasko at Bagong Taon ng Piso Caravan. Yan lang yung pagkakataon na pwede kong magawa na ida-download ko dito sa Facebook at sa YouTube. Yung pamimigay ni Phoenix Heart sa ganyan. Kasi buong buhay ko, hindi ko talaga magawa ngayon dahil sa dami ng referrals, sa dami ng suki, sa dami ng baguhan. At maraming salamat sa lahat ng overseas na nagtiwala at doon sa mga nagtagumpay ng mga rituals natin. Ingatan nyo na lang. At doon sa ongoing natin, stay positive. At sa magpaparitual pa, kailangan buo ang loob ninyo kung ipapagawa nyo yan. Maraming salamat po. Mag-special episode po tayo. Good morning!